sa tingin nyo yung agenda ng pagsangkot sa inyo ngayon this time? Ang tingin kong agenda dito ay isinabay nila sa ginagawang investigasyon ng ICC. Dahil dito ay gusto nilang sirain ang reputasyon ng ICC, gusto nilang sirain ang mga taong nagtrabaho para ang katarungan at katotohanan ng ICC ay lumabas. Ganon din, lalong higit sa mga hinamak nilang biktima ng Tokhang Loon na sila din nilang sinisira ngayon. Ang nakikita kong agenda dito, bukod nga sa maano rin po ako, ay syempre nagmo-monitor din po tayo sa ICC proceedings, sa mga developments sa ICC, yung katatapos lang ng confirmation of charges hearing. And dahil nga po ay meron akong role dyan sa impeachment proceedings against the Vice President. Diba yung paglabas nila ng sinumpaang salaysay last February 23 ay ongoing yung proceedings doon mag-start na yung sa Justice Committee at natapos na rin nga yung sa Justice Committee level in terms of the first stage, which is the determination of sufficiency in form and substance, and kasabay nga yung confirmation of charges hearing involving the former president before the ICC. So may political agenda ito na gusto nila talagang ilihis, i-distract ang atensyon ng publiko sa mga seryosong issue of accountability. So ngayon, naninira sila ng pangalan ng mga tumatrabaho para panagutin sila. Sino po sa tingin niyo, ma'am, yung nasa likod ng accusations ng 18 Marines? Sabi ni former Senator Trillanes, Duterte camp po ang nasa likod. Sa tingin ko po, may ano po yan, that's a very plausible explanation. That is a plausible basis na sasabihin na galing sa Duterte camp. Kasi nga yung timing, impeachment, and then yung sa ICC. So sino makikinabang? Sila. Gusto nila, as I said, gusto nila ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na pinakasangkutan nila. So it could only be coming from the Duterte camp. Titingnan din po namin yung angulo na yan. Sabi ko nga, everything is a possibility ngayon. Yung timing, yung paglabas, bakit nilabas yan, kung ano yung mga events na nangyayari ron, who are the personalities. Yun po yung dahilan kung bakit ang inimbitahan namin una yung 18 at yung naglabas doon sa 18. Hindi po para pagtakpan ng sino man, kundi para makarating tayo doon sa katotohanan. Pag dumating po sila rito, we will be treated the same the way we treated Senator De Lima and Father Flavi. Parehas po yan. Ang NBI po, we're supposed to be guardians of the people. Hindi po, wala po kami po proteksyonan kundi kung ano po yung mandato at kung ano yung nakasaad po sa ating konstitusyon.